Hi Ma'am Butterfly, thank you sa pag-follow, sagutin kita. So ask ko lang po, nakapag-apply na po ako ng MAT1 pero wala akong disbursement kung saan ipapadala yung pera. Need pa po ba yun i-process kahit ako lang po? Wala po kasi sinabi sa akin nung napunta ako sa SSS. Yes mami, kailangan meron kang disbursement account para doon kasi pinapadala ni SSS yung benefits na marireceive mo. Now if you want, I have a step by step dito kung ano yung mga kailangan mong gawin or sundin. So punta ka lang dito sa SSS Maternity Benefits Calculator, and if you wanna know kung paano or magkano yung estimate na pwede mo makuha, then you can also use the step 1 to 3. So dito, mami, punta ka lang sa site ha, tapos ilagay mo lang yung member type mo. If you are under voluntary, then i-click mo lang voluntary, and then yung maternity case mo, if you are solo parent or for normal delivery or CS delivery, select mo lang siya. Case-to-case basis to ha, kung ano yung case mo, yun yung ilalagay mo dito. And then, yung expected due date mo, kung kailan ka manganganak, based sa ultrasound mo, then ilagay mo lang din dito. So, let's say for example, ayan. Show qualifying period. So, ang qualifying period nito, based dito sa example na nilagay ko, mami ha. So, ito. Kung halimbawa, ilalagay mo dito is yung mismong EDD mo, lalabas dito kung kailan yung qualifying period mo. So, i-follow mo lang. And then, based dun sa qualifying period na lalabas, ilagay mo dito kung magkano yung mga contribution mo. And after mo siya, let's say, gawa natin siya ng figure. Yan. Kunwari lang to ha. And then, click, kunwari yan yung mga contribution. So, click calculate. So, ito yung estimate na lalabas based dun sa contribution na nilagay ko. Yan yung step number 1 to 3. Now, kung gusto mong malaman pa kung ano yung mga next step na kailangan mong gawin for filing ng MAT1 and MAT2, so follow or diretso mo lang siya until step number 7. So, kung halimbawa yan sa step number 4, kailangan mong mag-file ng MAT1. So, kung halimbawa nakapag-file ka na ng MAT1, ayan, i-select mo lang. Again, this is case-to-case basis ha. Kung ano yung nagawa nyo na, ilagay nyo lang siya dito. Bali, yung magiging sagot nito, magbe-base yan sa ipipiliin mo dito sa mga sagot. So, let's say for example, yes, I already filed MAT1, and then may mga follow-up question dito. Yes, I already have confirmation. So, kung halimbawa wala ka pang na-receive na confirmation, may mga to-do or explanation dito sa ibaba based dun sa isa-select mo na answer. So, yan. So, kailangan may MAT1 ka, mami. And then, sa step number 6, yung DAEM mo or yung disbursement account. So, ito yung sinasabi mo. Kailangan meron kang disbursement account na naka-enroll. So, let's say, for example, yes, I already have approved DAEM. Kung halimbawa meron na may follow-up question dyan, yes, the name matches or kailangan yung details is matches dun sa SSS account mo and yung dun sa in-enroll mo na disbursement account. And then yung step number 7, which is ito kasi is checklist. So, pinafile to after nyong manganak. So, hindi mo siya pwedeng i-file kung hindi ka pa nanganganak ha. So, these are the checklists that you have to prepare after manganak. So, kung halimbawa, ayan, requirements is yung LCR, kailangan certified true copy siya. And then, ORCR nung birth certificate na kinuha mo from LCR. So, yung ORCR, kailangan it's either nakapangalan sa mother, sa father, or sa baby nyo. Yan. Kung halimbawa late kang nag-file, ang lalabas dito is PSA. So, hindi mo kailangan ipasa yung LCR. If let's say, for example, 6 months old na yung baby pataas, ang kailangan mo nang ipasa is PSA, hindi na po LCR. Yan. And then, another benefits na pwede mong ma-avail from the government is yung PhilHealth po. So, we have here a list of PhilHealth requirements. Just in case you are also qualified to avail this, then meron po tayong list dito kung ano yung mga requirements. Might as well i-print nyo na rin siya or isama nyo na rin siya sa mga requirements na kailangan nyo i-prepare just in case manganganak po kayo sa mga PhilHealth accredited hospital, clinics, or mga lying-in. Yan. So, sa mga gusto magpa-compute, comment lang your EDD and your month contribution. And for self-computation, punta lang po kayo dito sa SSS maternitybenefitscalculator.com. And sa mga mamis na kailangan ng mga extra fund or hindi pa sapat yung kanilang budget, pwede po kayo mag-apply ng Union Bank. I have a referral link dito. Pag clinic nyo yan, madadirect po kayo kay Union Bank. So, whether you're approved or not, wala po tayong commitment dito. Basta pag ginamit nyo siya, if ever ma-approve kayo, kailangan nyo rin siyang bayaran.